Bakit napakabait ang mga crabbies sa akin? Nagpapahuli talaga sila sa akin. So, tara, pasok na po tayo. Mamaya, pag super high tide na po talaga, yung dagat, hanggang dito yan. Kaya kailangan talaga perfect timing lang. Tingnan mo talaga ang tide chart. Explore lang po tayo dito dahil mag-catch ang cooking po si Maria Lassen. And malapit na po tayo doon. Pabalik-balik lang po ako, yung mga gamit ko nandun pa. Dahil ako lang mag-isa, okay lang. Kaya ko to. Kakadating lang natin. I'm very thirsty. And perfect yung dagat ay pa-high tide na po siya. So by that time, mag-super high tide na talaga siya. Kailangan ko nang mag-evacuate. Kaya inom muna tayo ng water. Mag-sit up na po tayo. So may mga nagtatanong sa akin kung ano pong ginamit kong pain. Actually, bumili lang po talaga ako ulo ng isda. Ang mahal pa naman, it's $10. And gusto ko sanang gumamit ng chicken, pero ipinagbabawal po ang manok para gamitin po ng pain dito po sa aming area. And yes, ulo ng manok. Last time ko pa ito guys binili. So it's okay because it's last for a long time for $10. But of course, it's too much. $10 is like 380 pesos. So I'm going to set my trap first guys dahil I arranged this one. The last time I used, binalik ko lang siya pag-roll para kung gamitin mo siya, mas madali. Ayan. So very independent dito si Maria Lassen. Wala si Kuya Junjun. So guys, kailangan kong dalhin dito si Kuya Junjun para kami dalawa ditong mag-crabbing. And hopefully makakuha ko ngayon ng isda kasi the last time talaga ako nakakuha ng isda. Ito yung lalagyan natin ng isda, yung pain. Dito lang po natin ilalagay. At super windy po talaga ngayon. Kaya nagdala talaga ako ng raincoat dahil madali lang po talaga ako lamigin. Ayan, ganun lang po siya kadali. And maybe, pag makapunta po ako sa Adelaide City, ay mas mura po doon bumili ng mga ulo ng isda. Malalaki pa guys. Dito, as in, ang mahal. $10. That's too much. Imagine sa Pilipinas, binibenta ko lang ito. Ako lang ito ng ano guys, 200 or 150. Buo na yun na isda ha. Dito, ulo lang. Okay. Paglagay po tayo ng dalawa. Kailangan mo lang talaga ipasok. Marami akong nababasa na mga nag-concern sa akin guys. Dahil baka daw po, marami po ditong crocodile. Yes, marami po talagang crocodile dito sa Australia. Pero guys, yung crocodile, mas prepare po talaga yung very warm na area, yung mainit. Dito po sa South Australia ay malamig po. Wala po ditong crocodile. More on pating ata dito, I heard. Yung shark, marami daw dito sa dagat. Kaya I have to watch out pag mag-start na ako diving. Kasi ngayon guys, hindi pa ako makapag-start diving dahil malamig. Pero definitely gusto ko po talaga mag-dive. Ayan. Dalawang ulo. At dito sa isa, dalawa din ang ilalagay natin. Dalawa agad at itapon po natin. Alright. Are you guys excited? Woo! Tatlong trap, nalagay ko agad sila. I spread them everywhere. One dito, may isa po doon. And may isa din doon. At yung dagat ay pa-high tide na po siya. Pag hanggang dito na yung dagat, kailangan ko nang lumabas dito sa mangrove. So, dito lang po yung limit natin.
We don't wanna stay here higher than that. I mean, I know how to swim. Kaso, may mga gamit po ako guys. Hindi naman talaga masyadong marami. Pero pag nakahuli po tayo, definitely magluluto po tayo doon sa labas. At habang nag-aantay tayo sa ating trap, mag-explore po tayo dito sa may mangroves. Wala ako talagang masyadong makikita na mga seafood like in Siargao na nandun sila mismo sa mangrove. So, wala akong makita dito guys. Very dry po talaga ang ano dito, yung lapok. Pag low tide talaga siya. Hindi talaga siya watery. That's why you can just walk here na hindi ka talaga yung parang malubong ka sa ground. Yung mga guys, siguro yung mga crabs dito ay nagka-climbing yan hanggang dito pag may dagat na. Pero wala po ditong mud crab that I used to catch in Siargao. Dahil malamig po dito. I mean, kung gusto ko talaga mag-catching muddy crab, I have to go somewhere na very warm. Very warm yung area, mainit. Dito, kahit siguro summer, ay hindi pa rin, wala pa rin. Hindi sila makapag-survive dito. During winter, hindi sila makapag-laying eggs. Okay lang yung mga blue swimmer crab, ay marami talaga sila dito. To be honest, pwede ka dito mawala dahil very jungle. Very jungle po ang mangroves dito. Pare-pareho lang yung mga mukha. Kailangan mo lang talaga pumunta sa edge para hindi kayo mawala. And yes, I can't believe it that ang dami ditong mangroves. This is my first time to live nearby in mangroves in Australia. We're back. So it's been more than half an hour. So let's check na po. Baka may mga crabs na dyan at baka lalabas din sila if I leave it longer. So let's check. Guys, it's empty. After 30 minutes ko siyang nilagay dyan sa dagat. So, it doesn't work. If you leave it for too long, they probably already skip. Woo! Wow! Woo! Hindi magugutom si Maria Lassen. And ayan, wow! I would advise guys, huwag nyo pong ibabad ang crab trap nyo for more than 20 to 30 minutes. Otherwise, makakalabas sila. Ngayon, after mga 5 to 10 minutes, ayan, nakahuli agad tayo. Look at the size. That's beautiful. I can't wait. To be honest, nagutom na talaga ako. I'm very, very hungry already. Kaya, let's do catch ang cooking. And let's see guys, kung saan mas masarap. Australian lambay or Pilipinas lambay. Just gonna set up my camera. I don't know if you can see me. But, yes. I got 2 of them guys. And it's a good size. Look, natanggal na yung isang kamay niya. Oh, beautiful. Look. Pumasok talaga sila. Dalawa talaga sila, hindi lang isa. Gatan na ang dalawa. Huwag kayong magsakitan. So guys, supposed to be pang 3 ko na ito. Kaso, super windy. Hindi ko siya nilagyan ng tubig, yung balde. And then, nahulog yung isa. That's okay because I don't need so many of them. I mean, I just wanna catch just for my lunch today. Kaya limit lang din ang kukunin natin. And size po natin, check. Okay, more than 11. Kasi hanggang dito po tayo mag-check. Ayan. Okay, it's borderline. Kaya may ulam na tayo. Good job. Nagkagata na silang dalawa. Guys, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Look at that. Oops. Oh, wow. No way. This is very aggressive crab. And it's a bit hard because I'm only using one hand. But look at that. Bakit napakabait ang mga crabbies sa akin? Nagpapahuli talaga sila sa akin. Ang bait mo naman, crabby. So, I think this is a small one. Probably 10 cm. So, it won't be good. It's undersized. Kaya, ibabalik lang po natin.
Hi, you good? To be honest, the crab here in Australia, it's just everywhere. Hindi mo na sila kailangan hanapin dahil sila mismo ang nagpapakita sa inyo. Look at this grumpy crab na wala na yung isang kamay niya. At huhulihin po natin siya, but hindi natin kakainin dahil maliit po siya. Ganito po maghuli ng crab. Kailangan po talaga nasa likod yung kamay mo. Otherwise, baka makagat kayo ng crab. And this is probably the size is 10 cm and it's a male one. Kaya color, blue na blue talaga siya. Oh no! It's raining! Oh God, I know it. It's gonna rain dahil it's a bit cloudy. And I'm hoping po na hindi lalakas ang ulan. Let's just go walk around. Very light lang naman yung ulan. I never seen rain, heavy rain here in Australia. Mainly in the Philippines na parang whole day talaga ulan ng ulan. So guys, but at least I'm wearing a raincoat. Hindi ako mababasa. Ready talaga ako sa weather kasi alam ko na uulan ngayon. Kaya nag-raincoat na ako. And this raincoat is really good. Hindi po talaga kayong mababasa. He's crawling. Nagpa-sunbath siya guys. He's crawling next to my boat. Are you having a sunbath, Krabby? Go. You have to grow more. Huwag kang lalapit sa akin kasi maliit ka pa. Ayun, bye. As you can see guys, pa-high tide na. Once mag-start, high tide na po talaga. Ang bilis ng dagat papasok dito. Kaya it's time to go na. At ito na po yung nahuli natin. 3 crabs ang lulutuin ko po ngayon. I am super excited dahil super fresh na fresh po talaga ang ating crab. The time is around mga alas 2 to 3 p.m. na po. Yes, it's a bit late. Kasi nagdepende po kasi yung time kung kailan tayo makakuha ng crabs. But I'm really happy to eat 3 crabs for today. Budget ko po yan for the day. And yes guys, it's very nice here. Dito talaga ako nagtago sa may bato. At least na hindi talaga makapasok ang hangin. Kaya perfect na perfect po. Here's my view. Yung dagat, very high tide na. Kanina, pagpunta natin din dyan, ay wala pa talagang dagat dyan. As in, very low talaga yan. Ngayon, ay pumasok na talaga yung dagat. I have to cross there before. Lucky, it wasn't super high tide yet. I think it's already boiling. It's turning red, the crab already. Beautiful. Amoy pa lang, parang nagutom na ako. And after mga 10 minutes, naluto na po ang aking crab. Look at that. This is spicy crab. As in, makikita nyo po talaga mukhang napakasarap. Fresh crab is always the best. Kaya I am super lucky to cook this one today kasi napakamahal po talaga itong bilhin sa market. Wala talagang Pilipino na hindi mabubuhay sa ibang bansa. Basta masipag ka lang, hindi ka talaga magugutom dito. Let's try to eat Australian lambay. For sure, napakasarap to guys kasi luto ko. And very fresh. Makikita nyo po talaga yung taba. Look at that. It's yummy.
Mataba siya. Sarap, mataba siya. Taba yan siya. Sarap. Sa isa lang to, ang taba pala niya. Ito oh, taba niya to. Sarap. Wow. Actually guys, there's no taste different. Philippines lambay and Australian. Definitely, it tastes the same. But I noticed this is more. I noticed the lambay in Australia is more juicy po talaga siya. At napaka-tender talaga ng meat ng crab dito sa Australian. Ang taba ng isang crabs. Super juicy oh. Ayan, ganyan siya kataba. Masarap. Masarap talaga pag very fresh. Wala akong masabi guys, kundi sobrang sarap po ng lambay dito sa Australia. Lalong-lalo na po pag super fresh. Napakataba talaga siya, kaya I am so lucky to catch this one today. So guys, sobra. Thanks God. Busog na busog po talaga ako sa napaka-fresh po na lambay na niluto ko. And that's all for today's video guys. At ako'y uuwi na dahil nag-aantay na sa akin ang mag-ama. Bye!